Ako si Mira, 40 years old na sa ngayon, at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay magsisimula noong ako ay 19 years old pa lang. Nag-iisang anak ako ng aking mga magulang. Natawagin na lang natin sa pangalang Mirasol at Raul. Sa mga inisyal din ng pangalan nila kinuha ang pangalan kong Mira. Masasabi kong hindi man kami mayaman ay maayos naman ang aming pamumuhay. May sarili kasing talyer si tatay, at ng mga panahong iyon ay talaga namang maraming nagpapagawa sa amin. Bukod kasi sa magaling din makisama si tatay ay nakuha niya ang isa sa kilalang mekaniko sa lugar namin. Si Rex na noon ay nasa 24 years old na at binata. Bata pa lang ito ay kasakasama na ng kanyang ama na isa ring mekaniko sa trabaho. Kaya naman lumaki ito na natuturuan ng kanyang ama. Gwapo si Rex, matangkad maganda, ang pangangatawan at higit sa lahat ay masipag. Aaminin kong, mula pa lang noong unang magtrabaho sa talyer ni tatay si Rex, ay nagkaroon agad ako. Nang lihim na pagtingin dito, siguro ay 16 years old ako noon sa pagkakaalala ko. Isang lihim na pagtingin na hangang mag-19 na ako ay nanatili pa ding lihim. Hindi kasi kami madalas nakapag-usap ni Rex kahit na sa amin ito nagtatrabaho. Bukod kasi sa tahimik na tao lang talaga siya, ay iniisip ko din na masyado akong bata para sa kanya at baka hindi. Ang gaya ko ang tipo niya, sa harap ng bahay namin ay naroon lang din ang talyer. May tindahan kami na maliit at naglagay si tatay. Nang duyan sa harap kaya madalas ay doon lang ako nakatambay, nagbabantay. Nang tindahan at syempre, madalas ko ding pagmasdan si Rex kung paano kumalikot. Nang makina, tapos na ako ng pag-aaral, ng mga panahong na yon ngunit hindi pa ako naghahanap. Ng trabaho, hindi rin naman kasi ako minamadali nila nanay at tatay. Dahil ang katwiran nila ay nag-iisang anak lang. Naman nila ako kaya hindi ko kailangan i-pressure ang sarili ko. Anak, alam ko madaming umaaligid sa'yo dito sa talyer. Madaming gustong ligawan ka, pero tandaan mo, sakaling pipili ka ng mapapangasawa ay yung may tinapos o may propesyon at kayang ibigay sa'yo ang magandang buhay. Yun ang laging sinasabi sa akin ni tatay. Kaya naman kahit sa kanila ni nanay, ay pinilit kong ilihim ang nararamdaman kong pagtingin sa mekaniko nila na si Rex. Araw ng linggo na sarado. Ang shop namin ay may dumating na isang lalaki na sa palagay ko ay higit 30 na ang edad. Umalis sila nanay at tatay. Wala rin si Rex noon dahil pahinga niya din ang araw na iyon. Saktong nasa duyan ako noon nakatambay. Maganda at malaki ang sasakyan nito. Halata din sa itsura at porma ng lalaki na may sinasabi o mayaman. Miss, andito po ba ang mekaniko niyo? May nagturo kasi sa akin na dito daw nagtatrabaho yung magaling at kilalang mekaniko. Opo, si Rex po yun, sir. Magaling po talagang mekaniko yon. Kahit anong sasakyan kayang kalikutin. Pagmamalaki ko pa dito. Kaso lang po, sir, close po kasi kami pag Sunday at umuuwi po yon. Malungkot na saad ko. Ganun ba? Paano kaya yan Mukhang mahihirapan na ulit akong ma-start itong sasakyan ko. Saad nito. Sige sir, maupo po muna kayo at susubukan kong tawagan ang tatay ko at baka sakaling mapapunta niya si Rex. Pinaupo ko muna ito at binigyan ng maiinom sa katinawagan si tatay. Swerte niyo sir at napapayag ni tatay si Rex na sumaglit dito sa talyer na kangiting, sabi ko sa lalaki. Natuwa naman ito at nagpasalamat. Habang inaantay si Rex ay nagkwentuhan muna kami ni Sir Mike. Yun ang pakilala niya at ayon sa kanya ay isa siyang engineer na taga Maynila at nagkaroon lang ng project dito sa amin sa Quezon. Hindi naman kalayuan ang bahay sa amin ni Rex, kaya naman ilang minuto lang ay dumating na rin ito. Agad na sinabi ni Sir Mike ang sira ng kanyang sasakyan at agad din namang kinalikot ni Rex. Habang inaayos ang sasakyan ay naupo muna kami ulit ni Sir Mike. Tinanong nito ang pangalan at edad ko at nagulat ako nang bigla na lang magbiro ito. Mukhang nahanap ko na ang babaeng pakakasalan ko ang nakangiti at may pahiwatig na saad niya. Bigla akong namula sa biro niyang yon. Di ko alam kung magagalit ba ako o matutuwa. Parang ang presko at ang bilis naman ata. Nang matandang ito sa isip-isip ko pa. Napatingin pa ako kay Rex at pansin ko din na patingin-tingin siya sa gawin namin habang kinakalikot ang sasakyan. Hindi naman nagtagal si Rex sa pag-aayos ng sasakyan dahil minor problem lang daw. Nagulat ako dahil malaki ang ibinayad ni Sir Mike at nagbigay pa ng tip kay Rex. Muli pa itong nakipagkamay sa akin bago umalis at sinabing babalik siya ulit pag may time. Nadinig iyon ni Rex at nakita niya rin ang nagtagal na hawak ni Sir Mike sa kamay ko noong nakipagkamay. Hindi pala kibo si Rex. Hindi ito nagsasakita kung hindi mo kakausapin o kung walang importanteng sasabihin.
Pero nung araw na yon ay nagulat ako nang magtanong ito tungkol kay Sir Mike. Manliligaw mo? Ha? Hindi ah. Ngayon ko nga lang nakita yun ay saad ko. Medyo kinilig pa ako dahil bago sa akin yung pagtatanong ni Rex. Para bang feeling ko ay nagseselos ito. Inalok ko ito ng kape at hindi naman ito tumanggi. Alam ko kasing kape is late talaga ito. Nagtimpla na din ako ng sa akin at umupo kami sa tapat ng tindahan. Nanibago ako kay Rex dahil nakipagkwentuhan na ito sa aakin. At paminsan-minsan ay nagbibiro na din. Si Tanda, baka manligaw sa'yo yun ha? Huwag mong sasagutin. Kasi parang tatay mo na yun. Tanda talaga? Hindi pa naman ganong katanda si Sir Mike saad ko. Naku, pinagtatanggol mo pa, siguro type mo din ano? Dahil asainis ko ay kinurot ko ito. Nagseselos ka lang ata saad ko. Ano naman kung nagseselos nga ako sagot nito? Hay naku, umuwi ka na nga at magpapahinga na ako ang kunwaring naiinis kong taboy dito. Ayokong ipahalata na kinilig ako sa sinabi niya na nagseselos siya. Pag alis niya ay agad akong pumasok ng bahay at doon ay hindi ko na napigil ang kilig ko. Alam kong may ibig sabihin ang mga biro ni Rex. Halata kong totoo na nagseselos ito at kung ganun ay may patingin din siya sa akin. Simula ng araw na yun ay unti-unti na kaming naging close ni Rex. Hindi namin pinapahalata kay tatay, pero sa mga titig naman sa isa't isa ay para bang nagkakaunawaan. Kami palagi hanggang sa hindi na rin nakatiis si Rex at pinagtapat niya na rin sa akin na noon pa man ay gusto na niya ako. Pilit niya daw akong iniiwasan at pilit niyang itinatago ang paghanga niya sa akin dahil alam niya daw na hindi siya magugustuhan ni tatay para sa akin. Hindi na rin ako nagpakipot pa at agad ko rin siyang sinagot. Naging kaming dalawa ngunit nagkasundo kami na ililihim muna namin sa lahat ang aning relasyon. Masayang masaya ako at maging si Rex ay pansin ko din ang sigla sa trabaho mula nang maging kami. Hindi kami maaring mag-usap, nang madalas dahil baka makahalata sila nanay at tatay. Kaya naman ang mga lambingan namin ay dinadaan na lang namin sa sulat. Kontento na muna kami sa ganun. Hanggang isang araw ay bigla na lang dumating sa talyer si Sir Mike, hapon na noon at saktong pasara na rin si Rex. Ang akala ni tatay ay magpapagawa ito. Pero ang sabi ay gusto lang daw dumalaw sa akin. May mga dala din tong mga regalo para sa akin at para kay nanay at tatay. Pansin ko si Rex na panay ang tingin sa gawin namin habang nag-aayos ng mga gamit. Maya-maya ay tinawag ito ni Sir Mike. Rex, para sa'yo nga pala sabay abot sa isang safety shoes. Yan ang gamit ng mga tao ko for safety. At tiyak ko kailangan mo yan dito sa talyer saad pa nito. Natuwa raw siya kay Rex dahil sa galing nito. At hanggang ngayon ay hindi na ulit nasira ang sasakyan niya. Tipidang ngiting nagpasalamat si Rex. Inaya ni tatay si Sir Mike na pumasok sa loob ng bahay at maging ako ay pinapasok na din nito. Patingin-tingin pa si Rex habang naglalakad paalis ng shop. Sandali lang akong humarap kay Sir Mike at pumasok na din ako sa silid ko. May dala kasing imported na alak si Sir Mike at iinom daw sila ni tatay. Si nanay ay maaga ding nagpahinga ng araw na iyon. Kinabukasan ay pansin ko na parang matamlay si Rex sa trabaho. Napansin din siguro ni tatay kaya nagtanong ito. Masama lang po ng konti ang pakiramdam ko, boss. Sagot nito kay tatay. O sige, tapusin mo na lang yung huling customer at maaga tayong magsara. Ngayon saad ni tatay, pagpasok ng bahay ni tatay ay agad akong sumimpol. Nang lapit kay Rex at tinanong ito, "Huy, ano problema mo? Bakit parang wala kang gana?" Hindi ito kumibo pero may iniabot sa aking sulat. Agad akong pumasok sa silid ko at binasa iyon. Natatakot ako na baka dahil mayaman si Sir Rex ay mas piliin mo siya. Alam ko din naman na siya ang mas gugustuhin ng tatay mo para sa'yo. Agad akong sumulat para sagutin ang sinabi niya. Ano ka ba? Hindi ako magkakagusto kay Sir Rex dahil ikaw na din nagsabi na parang tatay ko na yon. Huwag kang mag-alala dahil ikaw lang ang mahal ko saad ko pa sa sulat.